Maagang nagising si Tyrone para sa kanyang morning jog. Suot ang kanyang usual attire na itim na running shorts at running shoes ay lumabas siya ng kanyang bahay. It has always been a peaceful morning for him, hearing the birds chirping, feeling the morning breeze, and seeing wildflowers around him. Malayong malayo yun sa ingay, polusyon at gulo mula sa lungsod. That kind of life was the one he always dreamed of after resigning. He was once an elite soldier of the US Navy, member of SEAL. Patuloy sa kanyang pagtakbo sa gilid ng daan si Tyrone nang makarinig siya ng malakas na busina. Paglingon niya, kagyat na nalaki ang kanyang mga mata. What the hell? Kung hindi mabilis ang reflexes niya, baka nabangga na siya ng paparating na kotse. At kasabay ng pagsadsad niya sa gilid ng malubak na daan ay siya ring pagsalpok ng kotse sa malaking puno. Umusok ang unahan niyon sa lakas ng impact. Napatayo siya at tinungo ang kotse. Pilit niyang inaninag ang tao sa loob, pero tinted yon kaya malakas niyang kinatok. Hey, are you alright? Can somebody hear me? Ilan kayo sa loob? Hello? Sabi niya kahit hindi pa ganoon katuwid ang dila sa pananagalog. This can't wait. If no one could hear me, babasagin ko na tong bintana, okay? Walang pag-aatubiling ginawa yun ni Tyrone. Binasag niya ang bintana sa backseat, saka sinilip kung sino-sino ang nasa loob. Isa lang ang nakita niya, ang driver na isang babae. Miss, do you hear me? Binuksan niya ang pinto sa tapat ng driver's seat. Napamura si Tyrone nang makitang wala itong malay at may dugong tumutulo sa gilid ng pisngi nito mula sa noo. This is not really a good morning. Of all places, bakit sa property ko pa? This is private. Sabi niya at binuhat ang babae. Madali niya itong dinala sa bahay niya at ginamot ang mga sugat at galos nito sa katawan. At habang ginagawa yon, hindi niya napigilang pagmasdan ng mukha nito. She's wearing a baseball cap. Unat na unat ang kulay medium brown nitong buhok. Maliit din ang bilugan nitong mukha. Matangos ang ilong, malalantik ang pilik ng medyo singkit na mga mata. Makipot ang mapupulang mga labi, maputi at may katangkaran. Kung titignan, para itong isang modelo sa suot na itim na t-shirt na nakapailalim sa maong na jacket at katernong maong ding pantalon. Napabuntong hininga si Tyrone pagkatapos lagyan ng benda ang noon nito. Alam niyang hindi sapat ang ginawa niyang first aid dito dahil pwede itong magkaroon ng head injury. Ang problema, malayo ang bahay niya sa ospital. Isa pa, hindi niya kilala ang babae. Her car. There should be some information about her there. Sabi niya sa sarili bago tumayo. Kinumutan niya muna ito bago lumabas sa guest room at bumalik sa kanyang silid, sa banyo. Ibinalik niya roon ang ginamit niyang first aid kit bago muling lumabas at bumaba. Pinuntahan niyang muli ang sasakyan ng babae, pero wala naman siyang nakitang kahit na ano roon. Kahit cellphone, wala. Naiiling na muling bumalik sa kanyang bahay si Tyrone. Wala siyang ibang nagawa kundi ang hintayin magising ang babae. At pasado 11:00 na ng tanghali nang mangyari yon. Oh my God, help! Napabalikwas ito sa kinahihigaan habang siya naman ay salubong ang mga kilay na nakatingin dito. He's standing beside the window while crossing his arms on his chest. Tumingin ito sa kanya. Nagtama naman ang kanilang mga mata. Sandaling rumihistro sa mukha nito ang takot, hanggang sa wala na siyang mabasa pang kahit na anong emosyon dito. Where am I? Malamig nitong tanong bago kinapa ang sarili. Really? Yan ang ibubungad mo sa akin after you trespass in my property? Pasupladong tugon ni Tyrone at marahang lumapit dito. Who are you? What are you doing here? I'm just a passerby. And who are you two? Me? Ako lang naman ang may-ari nitong lugar na to. At kung dumadaan ka lang, why in my place ha? Hindi mo ba alam na private property to? Pati na ang daan kung saan mo ako kamuntikan na mabangga. At paano ka naman malalaman ng bagay na yan, Aber? I wasn't sure. Mabilis nitong itinikom ang bibig sabay hinga ng malalim. In what ha, miss? Nothing. I think I should go now. Not that fast. Pigil ni Tyrone sa kamay ng babae nang akamang tatayo na ito. Tumingin to sa kanya at muling nagtama ang kanilang mga mata. Get your hands off me. May diing wika nito. Paano kung ayaw ko? Then sisigaw ako. Talaga? Oo. Bakit hindi mo subukan? Akala ni Tyrone ay mananatiling kalmado ang babae. Subalit bigla nga itong tumini ng malakas kaya kagyat niyang tinakpan ang bibig nito. Na isang pagkakamali dahil bigla itong nabuhay at pareho silang bumagsak sa kama.
Namilog ang mga mata ng babae habang pilit siyang itinutulak. Pero dahil asar siya, nginisihan lang niya ito. Now try to scream, and now make sure you'll regret it. Big time. Sabi pa niya. Ngunit kung hindi siya marunong umatras, ganoon din pala ang babae. Walang sabi-sabi nitong kinagat ang kamay niya, kaya mabilis siyang napabitiw rito. Shit! What's wrong with you, woman? Galit na tura ni Tyrone. Shit ka rin. Ikaw tong reklamo kanina na trespassing ako. Tapos ngayong aalis na ako, gusto mo naman akong pigilan? Are you nuts? Well, clearly, I'm not. I'm totally sane. Eh kung hindi ka nga baliw, bakit ayaw mo pang umalis sa ibabaw ko? Ang bigat mo kaya? O baka naman sinasadya mo talagang manatili dyan dahil may iba kang binabalak ha, lalaki. What? No freaking hell would I do that to a stranger like you, bintangera. What did you say? Bintangera? Para ka ring manok na putak ng putak. Abot. Akmang babangon na si Tyrone nang hilahin nito ang kamay niya. Nagulat na lang siya nang muling bumagsak sa ibabaw nito at maglapat ang kanilang mga labi. Literal na tumigil sa pag-ikot ang kanyang mundo habang mulat na mulat ang mga matang nakatingin sa babaeng ganoon din ang reaksyon sa kanya. Walang gumagalaw sa kanila hanggang sa unti-unti niyang maramdaman ang init na nagmumula sa labi nito. He got intoxicated by it and slowly moved his lips. Hanggang sa mamalayan na lang niyang tumutugon na rin ang babae. Mas lalong nawala sa kanyang sarili si Tyrone. Kusa na rin gumalaw ang kamay niya at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Subalit bago pa man sila matangay ng mahikang bumalot sa kanila, bigla silang nagulantang ng isang malakas na tunog. Kagyat na nag-awat ang mga katawan nila at hindi malaman ang gagawin. You have to answer your phone first. Usan ng babae nang makabawi. Ha? Your phone is ringing. Napatingin naman siya sa bulsa ng suot niyang short pagkuway tumango. Right, yeah. I'll just answer this. Nagpaalam si Tyrone sa babae bago madaling lumabas sa silid na yon dahil pakiramdam niya nag-aapoy ang buo niyang katawan. God, this shouldn't be happening. Ni minsan ay hindi pa ako nawalan ng kontrol sa sarili ko. Sa kanya pa lang. Inis niyang sita sa sarili sabay kuha sa cellphone at sinagot yon. Yes? Hydra, hey! Kumusta na ang aming kaibigan na namumundok? Ermitanyo ka na ba? Mapang-asar na wika ni Leo. Hydra ang codename niya noong magkakasama pa sila nito at ni Primrose sa US Navy SEAL. May sapusa raw kasi siya at parang hindi tinatabla ng bala. Sabi ng mga tao, matinik daw ang mga kagaya niya sa labanan. Wala raw silang inaatrasan, palaging handang pumatay kung kinakailangan. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganoon ang perspektibo ng mga kagaya niya. Mas matimbang pa rin ang katahimikan at pagkakaroon ng peace of mind. At sa bansang Pilipinas niya yun natagpuan. Ang bansang ni minsan ay hindi niya pinangarap na tirahan dahil sa masalimuot niyang karanasan doon. Na kung hindi sa kapatid niyang si Trisha, hindi na sana niya nanaisin pang bumalik. Sa Pilipinas na permanenteng naninirahan ng kanyang kapatid kasama ang pamilya nito. Kaya naisip niyang bumili na lamang din ng property malayo sa lungsod. At 2 taon nang mahigit siyang naninirahan sa Sagada. Stop messing with me, Shade. Anong masamang hangin at napatawag ka? Uy, improving ang lolong ermitanyo ah. You really impressed me every time I call you. Kuhang-kuha mo na ang galing sa pananagalog. Just get to the point, Shade. Wala akong oras na makipag-chit-chat sa'yo. Bakit naman? Sa ating tatlo, ikaw tong unemployed. Kung ang kahulugan ng unemployed mo ay ang pamamahala ng ekta-ektaryang kapihan, then be it. Nagkibit palikit pa si Tyrone na para bang nakikita siya ni Leo. Wala naman na talaga siyang balak na abalahin ng sarili sa pagtatrabaho dahil may sapat na siyang ipon. At bukod sa coffee farm, may-ari din siya ng ilang building sa lungsod na ginagawa niyang paupahan, mapa-establishments man o residential area. And he's also a silent partner of Acero Strategic Services, ang security at detective agency na itinayo ni Primrose. Hindi mo ba namimiss ang adventure sa field? Tanong pa ni Leo sa kanya sa kabilang linya. At bakit ko naman mamimiss ang ganong kagulong mundo? I'm in peace now, Shade. Kung ang dahilan ng pagtawag mo sa akin ay para hikayatin akong samahan kayo ni Prim, then I'm sorry my dear friend. Mas mahal ko na ngayon ang katahimikan ko kaysa ano pa man. Mahabang wika niya. Ang bilis mo namang magdesisyon. Pero kapag nagbago ang isip mo, huwag mong kalimutang abisuhan kami. Prim will be glad to work with you. Maraming mapaglalagyan ng talento mo. Kahit paano sabihin mo, Leo, hindi na ako babalik. I'm already earning hefty bucks here. There's no need for me to get into another mess.
Oo na. Basta kapag nagbago ang isip mo, tawag ka lang, okay? Okay, but don't get your hopes up. Bye, Shade. Okay, good afternoon, brother. Napailing na lang si Tyrone nang marinig ang pag-ipindot nito sa end button. Pagkatapos, ibinalik niyang muli sa bulsa ang kanyang cellphone at tumingin sa pinto kung saan naroon ng babaeng ilang oras pa lamang niya nakakasama ay masyado nang ginugulo ang kanyang buong sistema. At yun ang pinakaayaw niya sa lahat. Dahil sa puntong yun ng buhay niya, ang pagkakaroon ng sakit sa ulo ang pinaka-iniiwas-iwasan niya. Pinuno muna niya ng hangin ang dibdib bago binuksang muli ang pinto. Nakita niya ang babaeng nakaupo na sa gilid ng kama. What are you? Tanong agad nito na titig sa kanyang mga mata. Nag-isang linya ang mga kilay ni Tyrone. What do you mean by what am I? I heard you. Tell me, are you a gangster? What? You're eavesdropping. Oo. Masama bang alamin ko kung sino ka? Masama. Dahil una, wala kang karapatang makinig sa usapan na may usapan. At pangalawa, baka nakakalimutan mong ako nagligtas sa'yo. Sa ating dalawa, ikaw ang kaduda-duda rito. My records are clean. Saka, kung sigurista ka, ganun din ako. Malay ko ba kung masama kang tao o kaya huminga ito ng malalim? Never mind. So, sino ka nga? Ano ba sinasabi mong magulo? Ex-convict ka ba? Women, kung hindi bintangera, bungangera, tapos pakialamera pa. Ito talagang pinakaayaw ko sa lahat eh. Pairap na tugon ni Tyrone. Sabihin mo na kasi kung ano ka. Pagdadiman pa nito sabay halokip-kip. Naningkit ang mga mata niya. Gusto na niyang tirisin ng babae. Akala mo kasi kung sinong makaasta. Why don't you do first? Tutal, ikaw ang bisita rito. Sabi niya. Kumibot ang mga labi nito at tumingin sa labas ng bintana. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo kung sino ako? Try me. Dumaan muna ang mahabang katahimikan bago ito muling nagsalita. I'm Winona Alarcon. Anito na parabang naghihintay ng reaksyon mula sa kanya. At nang wala itong nakuha, lumingon ito sa kanya na kunot ang noo. What? Sarkastikong tanong ni Tyrone. You don't know me? Bakit? May dahilan ba para makilala kita? Sa pagkakaalam ko, hindi naman ikaw ang presidente ng Pilipinas. Nakakatuwa ang mama. Haha, nakakatuwa ang ale. Panggagaya naman niya rito. Naningkit ang mga mata nito. Seriously? Hindi mo talaga ako kilala? Hindi ka ba nanonood ng TV? Nagbabasa ng dyaryo o kaya nagtitingin ng balita sa social media? Winona, right? Tumango ito. Miss Winona, wala sa bokabularyo ko manood ng TV at magbasa ng mga balita. Kung hindi mo na itatanong, busy akong tao at wala akong pakialam sa iba dahil hindi naman ako tsismoso. Busy? Saan? Dito sa farm mo? Ang lakas din nga ng tenga mo, ano? Dahil yan ang madalas na nagdidikas ng buhay ko. Muling nagsalubong ang makakilay ni Tyrone. Tell me, sino ka bang talaga? At sa tono ng pananalita mo nanganganib ang buhay mo. Tell me your name first. At bakit naman kita susundin? Because it's a courtesy that if someone tells you their name, you must also tell yours. At saang planeta mo naman nakuha yan? Sa mundo ko, bakit? Napaili na lang si Tyrone bago sumagot. Fine, it's Tyrone Stone. Stone? As in bato? American ka ba? Yes, bato nga. And half a yes because I'm half American. Bakit? May problema ka ba sa last name ko? Wala naman. You just sounded like a hard ass. Sa kauna-unahang pagkakataon ay natawa si Tyrone. At sa masusi niyang pagsusuri dito, nakita niya kung paano ito sandaling natigilan. At paano mo naman nasabi? Ipinilig nito ang ulo. Well, given your physique, para kang malaking bato na hindi kayang tibagin ng kahit na sino. Kahit na gaano pa sila kalakas. Hindi lang to obserbasyon dahil ang bigat mo kanina. Sabi nito sabay kagat sa ibabang labi. Bigla rin itong namula. Remembering things, ha? Palagay ko, wala namang tama ang utak mo. Naalog lang siguro kanina. Biro niya. Wala talagang tama ang utak ko dahil matino ako. So, sino ka nga? Sino si Winona Alarcon? Baka magulat ka kapag sinabi ko kung sino talaga ako. Natitiyak kong hindi. Pero kung sasabihin mo sa akin kriminal ka, well, natitiyak ko sa iyong may kalalagyan ka. I'm not a criminal, okay? I'm the CEO of a huge company, the Alarcon Prime Holdings. It was a semiconductor company at first. Hanggang na maupo ako 4 years ago, nag-expand na rin to sa banking and real estates. Ang net worth ko ay hindi lang hundreds of thousands, hindi rin millions,
kundi billions. And when I say billions, it's 100 billion. Nakukuha mo bang ibig kong sabihin? Wow, impressive. Pumalakpak pa si Tyrone, hindi kumbinsido sa sinabi nito. Napaangat ang isang kilay ni Winona. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi mo subukang magbukas ng cellphone mo at isearch ang pangalan ko? I'm sure may internet ka naman kahit liblib tong lugar mo, hindi ba? Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. I could do my own investigation even without your permission. So, ibig bang sabihin niya naniniwala ka na? Sort of. Pero bakit naman mapapadpad ang isang kagaya mo dito sa lugar ko? Dahil may conference ako dito sa Sagada. Bukod doon, gusto ko ring dalawin ng isa sa mga tinutulungan ng foundation namin na isang komunidad kung saan may coffee farm din, pottery and weaving. At kaya ka nanganganib dahil sa negosyo mo? Hindi mo pa nasasagot ang tanong kong yun, kaya inunahan na kita. I'll borrow your words. Sort of. Si Tyrone naman ang napataas ang isang kilay. Why? Dahil hindi ako tunay na alarkon. Dahil inampun lang ako ng totoong may-ari ng kumpanya. Kaya ang mga kamag-anak ng kumukup sa akin ay nais akong burahin sa mundo. Matapang na sagot ni Winona. Wala namang mawawala kung sasabihin niya sa lalaki ang totoo. Mukha naman itong harmless. And the fact na hindi siya nito kilala, ibig sabihin, safe talaga siya dito. Pero gusto rin niyang malaman kung sino talaga ito. Because behind that handsome, hot, and sexy face, she knew there's something behind it. Something she could hold on to. Sana nga. Bulong niya sa isip. Wait, you mean you're an orphan? Apparently, yes. Sa pagkakatanda ko, 6 years old ako nang masangkot ang mga magulang ko sa isang matinding trahedya at dahilan ng pagkamatay nila. Kaya ka kinupkup nitong sinasabi mong totoong may-ari ng Alarcon Prime Holdings? Parang ganun na nga. Pero mas tamang sabihin na promotion na lang talaga ang nangyari and for legality na lang ang adoption. Dahil mula nung maulila ako hanggang sa tumuntong ako ng 20 taong gulang, tanging ang mga madre at ang mga bata sa ampunan ng kasama ko. Not until I got a job in the company I own now. At first, I was just a mere office staff. Then accidentally, I became the secretary of Mrs. Alarcon for her charity work. She's impressed with my work, kaya ang sabi niya, hindi raw ako nararapat na maging sekretarya lang niya. I don't know what she meant until there's a turn of events. Mahabang paliwanag niya. Wala bang anak tong mga sinasabi mo? O sisa nito? Wala. Mr. Alarcon became my boss after Mrs. Alarcon told him about me. So in short, they didn't just offer me an executive assistant job, but also a place where I could be the most powerful woman in the country. Doon na nangyaring adoption process na mahigpit na tinutulan ng mga pinsan ni Mr. Alarcon. Alam mo na, kapag inheritance sa pag-uusapan, marami talagang gagawa ng masama para makuha to, lalo na kung limpak-limpak ang salapi. Kaya naisip ni Mr. Alarcon na sa halip na sa mga pinsan nito ipamana ng kumpanya, na ayon dito ay tiyak daw na sisirain ng mga to ang imahe dahil sa kasakiman. Sa akin niya ito iniwan nang mamatay siya kasunod ni Mrs. Alarcon. Alam daw kasi nitong kahit malamig akong makitungo, meron naman daw akong pakialam sa mga tao at sa buong kumpanya. Bakit hindi ka magsumbong sa pulisya? Dahil wala pa akong matibay na ebidensya laban sa mastermind. Hindi ka ba marunong magpa-imbestiga? Sabi mo nga, ikaw ang pinakamakapangyarihang babae sa buong Pilipinas. Bakit hindi mo gamitin ang kapangyarihan mo? Pagka na natawa si Winona. Sa tingin mo hindi ko yan ginawa? I already did. Many times. Ang kaso, matitinik ang mga kalaban. Mas marami silang connections kaysa sa akin pagdating sa ibang larangan. At kung sasabihin mo sa akin na magsumbong sa nakatataas, ginawa ko na, pero ganun pa rin. Kaya sa bandang huli, napagod na lang ako. Bahala na sila. Matagal itong hindi sumagot at nakatitig lamang sa kanya na para bang may gusto pa itong alamin. Bandang huli, nakita niya itong umiling. Alright, if you need my help, I'll help you. Ano bang tulong ang gusto mo? Sabi ni Tyrone makaraan ng ilang sandali. Be my bodyguard. Protect me at all cost. Walang gatol na wika ni Winona. Bodyguard? Yeah. Nagpapatawa ka ba? Bakit mo ako aalokin ng isang bagay na alam mong hindi ka sigurado kung kaya kong gawin? Hindi mo nga alam kung anong dati kong trabaho. Then tell me. Dahil kapag nawala ako sa mundong to, tiyak na magsasaya ang mga kalaban ko. Tiyak din na magiging kaawa-awa ang mga tauhan ng kumpanyang pinagkatiwala sa akin. Pero, muling sinuri ni Winona ang itsura ng lalaki. Tingin ko naman sa'yo, papasak ang bodyguard. Sabi ko nga kanina, kakaibang laki ng katawan mo. Tipong pwedeng ipanangga sa bala. At ginawa mo pa akong shield ha?
Ano ako si Captain America? Hoy, tinatablan ako ng bala ha. Why not? Kamukha mo naman si Chris Evans. Napahalakak ito na sandali niyang ikinatulala. Base pa rin sa obserbasyon niya, hindi sanay ang lalaking tumawa. Parang siya. Kaya siguro kahit inis siya kanina, kalmado pa rin ang kanyang isip dahil ramdam niyang halos magkasing ugali sila ni Tyrone. Tingin pa niya, marami rin itong itinatago. Baka kaya naroon sa liblib na lugar. You really are something, Miss Winona. But for the record, yeah, I could be your bodyguard since halos kaparehas lang yan ng dati kong trabaho. And what is it? A soldier. Napatuwid sa kanyang pagkakaupo si Winona. Soldier? Sa Pilipinas ba? O kay Uncle Sam? Ano sa palagay mo? I bet you came from the US. Alam mo naman pala, tinatanong mo pa. Hilosopo? Pairap niyang tugon. Anyway, kung gusto mo talagang kunin ang serbisyo ko, gusto kong makinig ka sa lahat ng sasabihin ko. Ha? Bakit parang baliktad? Hindi ba dapat ikaw ang makinig sa akin? Saka pipirma tayo ng kontrata. I hate contracts because I don't want to be tied by it. Kaya kung ano lang ang mapag-uusapan natin, dun lang tayo. May isang salita ka naman siguro, hindi ba? Yes. Good. Una, hindi ka muna pwedeng umalis dito. What? Napataas ang tinig ni Winona kasabay ng pagtayo. I have a company to run. Hindi pwedeng manatili muna ako rito. Malaking perang mawawala sa kumpanya kapag wala ang CEO nito. I know, but you must stay for us to get the concrete evidence. Una, kailangan ko munang patingnan ng sasakyan mo. I'm sure you were trying to say kanina na nasa panganib ka, right? Hindi siya nakasagot dahil totoo yon. Teka, bakit nga pala wala kang bodyguard? Hindi naman siguro pabayaan kagaya mong ilang ulit na ring nalagay sa panganib, hindi ba? Nag-iwas siya ng tingin. I don't have any. What? Sa ilang beses mong pagkakalagay sa panganib na hindi ka kumuha kahit isa? Because I trust no one but myself. I've been through a lot since I was a kid. Kaya mahirap talaga sa akin na magtiwala. Matagal siyang pinagmasdan ni Tyrone bago ito bumuntong hininga. Alright, so tell me what really happened earlier. I was being chased. Pag-amin ni Winona. Lumabas ako para sana sumagap ng sariwang hangin. Hanggang sa masense ko na parang may sumusunod sa akin. Naghabulan kami. Then yun, akala ko na iwala ko nga sila. Yun pala, di ko ilang ang chasing dahil ang totoo. Someone already cut the brake of my car. Are you sure? Yes. I know na may ginawa silang kakaiba sa sasakyan ko dahil ilang beses na rin nangyari to. Okay, naniniwala na ako. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga. Saka na natin pag-usapan ng iba pang detalye pagising mo. Kailangan mo ring mabigyan ng assessment mula sa doktor. Dagdag na rin sa ebidensyang kailangan natin. Tumango lang si Winona dahil ang totoo, ramdam pa rin niya ang pagod at ang takot na pilit niyang itinatago sa matigas niyang anyo. Sige na, gagawin ko muna mga nararapat kong gawin. And please, do not question anything about it. Sabi pa ni Tyrone. Okay, thanks. Napataas ang isang kilay nito. Yun lang? Wala kang violent reactions? Bakit naman? Sabi mo nga, wala kang ibang pinagkakatiwalaan kundi ang sarili mo. So bakit parang lumalabas na nagtitiwala ka sa akin ngayon? Why me in the first place? You want an honest answer? Of course. Yan ang dapat na meron sa ating dalawa para mapabilis tong kaso mo. Kailangan maging tapat ka sa akin sa lahat ng sandali para alam mo kung paano kikilos. At syempre dapat ding may tiwala ka. Sa bibig mo na rin ang galing na dapat may tiwala ako sa'yo at yun ang ginagawa ko ngayon. But aside from that, sa'yo ko lang naramdaman ng kakalmahan ng aking isip. Sa'yo, kampante akong kumilos dahil sigurado akong hindi mo ko basta-basta huhusgahan. Bakit? Kahusga-husga ka ba? I don't know. A lot of people hate me for being who I am. Eventually, makikita mo rin ang sinasabi ko kapag bumalik na tayo sa Maynila. At isa pang bagay na nagtulak sa akin para ipagkatiwala ko sa iyo ang buhay ko ay dahil hindi mo ako kilala. This is my first time meeting a person who doesn't know me at all. And the fact that you saved me means a lot. That's all my reasons. Kasama ang ibang kakaibang damdaming pinupukaw mo sa akin. Dugtong ni Winona sa isip. Okay, I accept that. Sige na, magpahinga ka na muna. Ako na rin ang tatawag ng doktor para narito na siya pagising mo mamaya. Huwag ka mag-alala, mapagkakatiwalaan siya. Okay. By the way, paano ang payment? Saka na rin natin pag-usapan yan. Malay mo naman, pwede ko nang gawing free. Free? Ikaw? Bakit? Ano bang palagay mo sa akin? Mukhang pera? No, I just don't want to be in debt to someone I barely know.
Well, makikilala mo na rin naman ako sa mga araw na magkakasama tayo. Okay, thanks again, Tyrone. And you may never believe me, pero pangatlo ka pa lang sa mga taong aking napasalamatan sa buong buhay ko. I believe you. Ngumiti si Winona. Isa rin sa mga bagay na nakalimutan na niyang gawin mula noong bata pa siya. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag ang mga nararamdaman niya. But meeting Tyrone made her do things she had never done before. And she didn't know if she will like it or not. Pero sa ngayon, mas tamang sabihin na gusto niya yon dahil panatag ang kalooban niya. Na ni minsan sa loob ng 8 taon ay hindi niya naramdaman. May ilang araw na rin nananatili sa coffee farm ni Tyrone si Winona. So far, hindi naman kainip-inip ang bawat sandali sa kanya. She found it really peaceful in his place. Bagay na hindi pa niya naranasan mula noong maging alarkon siya dahil na rin sa mga pagtatangka sa kanya. Sinigurado naman ng lalaki na makakakalap sila ng mga ebidensya. Pagkatapos kasi siyang mabigyan ng medical certificate ng doktor na ipinatawag nito, na nalaman niyang bayaw pala ng lalaki, sinamahan siya nito sa ospital para sa x-ray at brain CT scan. Hindi rin kinaligtaang kuhanan ni Tyrone ng mga larawan ang mga sugat niya sa katawan. At ang tungkol naman sa kanyang sasakyan, pinagawa nito ng police record dahil totoong sinadya nga yung putulin. Ngayon, ang problema na lang niya ay kung kailan sila babalik sa Maynila dahil wala pa namang sinasabi ang binata. Tyrone? Tawag niya sa lalaki mula sa labas ng silid nito. Umaga pa lang sa mga sandaling yon at alam niyang nakauwi na ito mula sa pagtakbo nito sa labas. Yes, bukas yan. Sagot nito sa buong-buong tinig. Itinulak ni Winona pabukas ang pintuan. Itatanong ko lang sana kung nabitin sa ere ang iba pa niyang sasabihin nang makita ang itsura ng lalaki. Nakatapis lamang ito ng tuwalya, lantad ang namumutok nitong 10 abs at ang pa-V-shape na hubog ng baywang. Sa isang kamay nito ay hawak ang isang tuwalya na ikinukuskus nito sa mamasa-masa pa nitong buhok. Napalunok siya. Titig na titig sa ilang butil ng tubig na tumutulo sa makinis nitong dibdib pababa. What? Tanong nito na nakatingin na sa kanya. Mamaya na lang. Magbihis ka na muna. Natawa ito. Para namang ngayon mo lang ako nakitang nakahubad. Araw-araw naman akong ganito. Yes, he's right. Araw-araw nga niyang nakikita ang hubad nitong katawan na para bang hindi apektado sa malamig na klima ng Sagada. Kaya araw-araw din siyang madalas ay tulala dahil dito. Kakaiba kasi ang epekto ng lalaki sa kanya. Wala naman siya ng tinatawag nilang mga paru-parong lumilipad sa tiyan. Mas tamang sabihin na kalmado lang siya liban na lang sa malakas na kabog ng kanyang dibdib sa tuwing magtatama ang mga mata nila. Ano, Winona? Tutunga ka na lang ba dyan o sasabihin mo sa akin ang pakay mo? Untag nito. Katakot-takot na irap ang iginanti niya rito para mawala ang mga iniisip. Itatanong ko lang sana kung kailan ba tayo luluwas ng Maynila. Tiyak kung nagkakagulo na ang board members ko dahil hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Bukod sa malaki ang mawawalang pera sa kumpanya, tiyak nasasamantalahin din yun ng mga buitre. Pasuplad ang wika niya. Yan nga ang inaabangan ko. Ang samantalahin nila ang lahat habang wala ka. Nang sa gayon, mas lumutang kung sino talaga sa kanila ang mastermind. Teka, bakit parang sa tono ng pananalita mo kilala mo na kung sino-sino ba ang mga pinsan ni Mr. Alarcon? Ni hindi mo pa nga ako tinatanong tungkol sa kanila. There's no need to do that, Miss Winona. Nagawa ko ng kilalanin sila sa paraang alam ko. You mean you already made your own investigation? Yeah, sundalo ako, remember? Napataas ang isang kilay niya. Nang ganun kabilis? Kahit nga mga pulis, hindi kayang gawin ang mga sinasabi mo sa ilang araw lamang. Hindi ito sumagot. Natuon naman ang mga mata ni Winona sa ginagawa nito na basta na lang nagsuot ng damit sa harapan niya. Hey! Malakas niyang wika sabay iwas ng tingin habang itinataas na nito ang itim nitong boxers. Don't worry. Sanay ako magsuot ng damit sa harapan ng isang babae. Sanay? Bakit? Dati ka rin bang macho dancer? Anyang hindi napigilan ang pag-alpas ng inis sa dibdib. Biglang pumuno ang malakas nitong halakhak sa buong silid. No. Pero sa kampo namin may kasama kaming babae. At bilang mga sundalo na ang tanging layunin ay protektahan ng bansa. Kapag may emergency mission, hindi na pumapasok sa isip namin kung may babae man o wala sa harapan namin. That's what you call duty. Pero wala ka sa kampo mo. Hindi naman siguro masama kung magkaroon ka ng kaunting respeto, ano? Dahil hindi rin naman ako sundalo. Okay, sorry. Nasanay lang talaga ako lalo pat iba ang kulturang kinilakhan ko sa Amerika. Alam mo na, mas open-minded ang mga tao ron. Pero hayaan mo, hindi na mauulit.
Well, unless hindi mo na gustong makita ang magandang katawan ni Chris Evans. Panunodyo pa nito. Yabang. Pumadyak pa si Winona na parang isang bata sabay talikod. Aalis ka na? Tanong ni Tyrone na nagpahinto sa kanya at muling nagpalingon dito. Bakit? May dahilan pa ba ako para manatili dito? Narinig ko na sagot mo, hindi ba? Yeah, pero akala ko ba gusto mong malaman kung paano ko madaling nagawa ang trabaho ko? And mind you, by the end of this month, tiyak na tapos na ang pag-aalala mo. This month? Bigla ay parang nanikip ang dibdib ni Winona. Isipin pa lamang na hindi na sila magkikita ng lalaki. Yes, madali lang naman ang problema mo. Hindi ka lang talaga makakita noon ng tamang taong tutulong sa'yo. Pero ngayong narito na ako, sisiw na ang lahat. Ay nako, ang yabang talaga. Hindi ako nagyayabang, Miss Winona. Mas tamang sabihin na may kapasidad akong gawin ang gusto kong mangyari. Hindi rin ako basta-basta sundalo kung yun ang nasa isip mo. I'm more than that. Ganon? Anong klaseng sundalo ka nga ba? Si Captain America nga? Ganon? Sarkastikong wika niya sabay halokip-kip. No, I don't have superpowers. But I do have good friends just like him, with his Avengers buddies. Oh, you mean yung kausap mo nung nakaraan? Who was it again? Leo? Shade? Iba rin talaga ang nagagawa ng mga taong mahilig mag-eavesdrop. Kahit walang alam, bigla na lang parang nakakuha ng encyclopedia at nabuhos sa utak nila ang lahat ng laman nun. Iiling-iling nitong sagot sa sarkastiko ring tinig. Huwag mo akong pilosopihin, Mr. Bato. Sabihin mo na lang kung ano bang nalalaman mo. At kung paano nga nalaman ng kaibigan mo mga impormasyong hindi ko basta-basta nakuha noon. Tumingin si Tyrone ng direkta sa kanyang mga mata. Well, simple lang naman. Hacker ang kaibigan ko. What? Hacker? Hindi ba delikado yan? At hindi ba hindi rin tatanggapin sa korte ang ebidensyang galing sa illegal na paraan? Yes, pero binibiro lang naman kita. Ang dali mo namang mauto. Mauto? Hindi ah. Never. Ganun ba? Okay, sinabi mo eh. So ano nga? Paano ka nakakalap ng ebidensya? Through CCTVs and witnesses. Sagot ni Tyrone sabay kibit-balikat. Paano man naman gagawin yun? Kung ako nga walang mahanap, ikaw pa kaya ang kaibigan mo? Para mo na rin minaliit ang isang katulad ko, Winona. Sabi ko nga, hindi ako basta-bastang sundalo. I am capable of most things. Kaya wala kang dapat na ikabahala sa paghahanap ng ebidensya. Ang dapat mong paghandaan ay ang pagharap mo sa mga taong gusto kang pabagsakin. Nagkakaintindihan ba tayo? Sabi ni Tyrone bago isinuot ang itim na sando. Pupunta siya sandali sa kapihan dahil may darating siyang buyer. Kanina pa nga dapat siya roon, kaso natutuwa siyang asarin si Winona. Halata kasi ritong madaling masagad ng pasensya, kaya ang huwad nitong maskara ay madali niyang nabubura. Sa mga nakalipas na araw kasi, madali niyang napag-aralan ang mga kilos nito, pati na ang ugali, na halos karamihan ay pareho sila. Kaya kahit ilang beses pa nitong sabihin na cold-hearted CEO raw ito ayon sa mga empleyado nito, hindi naman maikakailang kabaliktaran niyo ng totoo. Nauunawaan na niya kung bakit mas pinili ito ng mag-asawang Alarcon kaysa sariling kadugo. Yun ay dahil busilak talaga ang puso nito. Hindi lang yun basta-basta nakikita ng kahit na sino. So may tatanong ka pa ba kay Captain America? Umirap ang babae. Wala na. Saan ka ba pupunta at parang bihis na bihis ka? Kinuha muna niya ang checkered na long sleeve polo bago sumagot. Sa kapihan, gusto mo bang sumama? Bakit? Anong gagawin mo ron? May darating akong buyer ngayon. Magtatagal ka ba? Hindi naman. Okay, sama ako. Lihim na napangiti si Tyrone. Isa sa mga nagustuhan niya sa ugali ni Winona ay ang pagiging prangka nito at walang ligoy na pagsagot. Kapag gusto nito, gusto talaga nito. Alright, tara na bago pa tayo abutin ng tirik ng araw. Kumain ka na ba? Tanong niya sa dalaga na nauna nang lumabas sa kwarto niya. Oo, tinapay. Sandali, magpapalit lang ako ng pantalon at kukuha ng jacket. Madaling nawala sa paningin ni Tyrone ng dalaga. Noong isang araw ay binilhan niya ito ng mga damit na pwede nitong magamit. Ayaw sana nitong pabayaran ng mga yun sa kanya dahil may card naman daw ito. Na kaya hindi niya nakita ay nakakabit pala ang wallet nito sa suot na bra, parang araw sa emergency. Pero iginiit niya sa babae na madali itong matitrace ng kalaban kung ipipilit nito ang gusto. Hindi naman ito nagmatigas, but he applauded her for being so smart. Not every woman was like her, na handa sa mahihirap na sitwasyon. Tara na! Yaya nito nang lumabas sa silid na ginagamit nito. Nauna na rin itong pumanaog sa dalawang palapag niyang bahay.
Bakit parang excited ka yata? Habol ni Tyrone dito. Because I want to breathe some fresh air. Bakit? Wala ka ba sa probinsya? Hindi sa ganun. I just really like your place. Bukod sa gusto ko ang klima ng Sagada, gustong-gusto ko rin nakakakita ng hunti ang paligid. It's something you barely see in the city. Really? Yeah. Someday I want to live on a place like this. Peaceful. Wala sa loob na napangiti si Tyrone. Pwede naman kung gugustuhin mo talaga. I could hire you, you know? Hire me? Yes, hindi ka naman maarte, hindi ba? No, kahit bahay kubo pwede sa akin. Ganoon naman kapag sanay ka sa wala. Pero hindi ka naman walang-wala, hindi ba? I wonder, wala ka bang kamag-anak? I mean, your real parents? Wala raw, sabi ni na sisters. Hindi ko rin naman kasi masyado nang maalala ang buhay ko noon kasama ang totoo kong mga magulang. Anitong may himig na lungkot. Nahabag naman si Tyrone sa narinig. May I ask something, Winona? Sabi niya habang nakasunod lang dito. Sanay na rin itong lakarin lamang ang kapihan dahil hindi naman yun kalayuan sa kanyang bahay. Paslok nga lang ang daan dahil bulubundukin ang lugar niyang yun. Yes, go ahead. What's your real story? I mean, what really happened to your parents? Saka, saan ka ba talaga nakatira dati? My family used to live in Bulacan before. Doon din kasi sa isa sa mga ampunan doon ako nilagak ng DSWD hanggang sa mag-20 na nga ako. And you know what happened next? Sa mga magulang ko naman, kwento nila, pinatay raw. Pardon? Napalingon ito sa kanya. Ay! Tili nito bigla. Dahil nga pababa ang dinaraanan nila, biglang nadulas si Winona. Mabuti na lamang at mabilis si Tyrone. Agad niya itong nasalo at sabay silang bumagsak sa lupa. Siya ang nasa ilalim at ito naman sa ibabaw niya. Nabalot ng katahimikan ng paligid at tanging tibok lamang ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig. He could feel Winona's trembling body against his. Kaya naman mas hinigpitan pa niya ang pagkakayakap dito. Subalit hayo na naman ang damdaming pilit nitong binubuhay sa kanya. It was foreign, unsettling, yet strangely comforting. As if a part of him he had long buried was slowly awakening. Nalilito na rin siya, pero sa kasulok-sulukang parte niya ay naroon ang kakaibang sayang pinupukaw nito. Tyrone? Basag ni Winona sa kanilang katahimikan. Are you okay? Napangiti siya. She really sounded like she's worried. And he knew it was sincere. Yes, you? I'm fine. It's just that this feels strange. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Nababasa niya roon ang pagkalito rin nito. What do you mean strange? I mean, I like how I feel. I like how your warmth covered my body. Was that normal? Honestly? Tumango ito. Well, to tell you frankly, I was also asking myself the same way. Wika ni Tyrone. Really? Aha. Pero hindi mo talaga alam kung ano? I never felt this kind of feeling before, kaya hindi ko talaga alam. How about you, Winona? Same. But it feels good, right? Yeah, it feels so freaking good. Mas lalo pang humigpit ang pagkakayakap ni Tyrone sa bewang ni Winona. Matanong ko lang, pero mukha namang alam ko na ang sagot. Ano yon? Nagka-boyfriend ka na ba? No. How about you? I mean, hindi boyfriend kung hindi girlfriend. No, not yet. Nangingiting sagot niya, sabay kagat sa pang-ibabang labi. Namula ang dalaga. Can you stop doing that? Doing what? You're biting your lip, Tyrone. At ano namang masama sa ginagawa ko, Miss CEO? Because, hindi nito maituloy yung sasabihin. Because? Umiwas ng tingin si Winona. Because I feel like kissing you. Pag-amin nito na naghatid ng libo-libong kilig sa sistema niya. Parang bigla ay bumaba ang araw at ngumiti sa kanya. Talaga? Amused na tanong ni Tyrone. Aha. Bakit hindi mo subukan? Tumingin to sa kanya. Pwede ba? Gustong matawa ng malakas ni Tyrone, pero sinupil niya ang sarili. Natitiyak niyang tataguan siya nito kapag ginawa niya yon. Kaya mas minabuti na lang niyang tumango. Yes, wala naman tayong sabit pareho. Are you sure? Yeah, I'm sure. Pero sa totoo lang, I've never kissed anybody. Well, that's good to know. Ibig sabihin, ako talagang first kiss mo, Miss CEO. Counted na yung aksidenteng nangyari sa kwarto mo. Mas lalo yatang nagkulay rosas ang pisngi nito sa sinabi niya. That's fine. Counted na rin because I really like it. Sabi nito, sabay tutob sa bibig.
Napangiti ng malapad si Tyrone. Hindi mo na mababawi ang sinabi mo dahil 2 tenga ko nakarinig sa'yo. So, hahalikan mo ba ako? O ako na lang ang gagawa nun? Dahan-dahang inalis ni Winona ang kamay nitong nakatakip sa bibig. Pagkatapos, tinitigan nito ang mga labi niya bago marahang inilapit ang mukha nito sa kanya. Tyrone felt his heart pumping like hell. Noon lang siya kinabahan ng husto habang hinihintay na lumapat ang mga labi nito sa kanya. Kahit nga yata noong nasa mga mahihirap na misyon siya ay hindi niya yun naramdaman. And when he felt her lips against his, it was magical that every worst thought he had in mind faded away. Hindi naman matagal na naglapat ang mga labi nila. It was brief but meaningful. At nang unti-unting ilayo ni Winona ang mukha nito sa kanya, napuno ng pagpoprotesta ang dibdib niya. Was that magic? Saad ni Winona. What do you mean? Tugon ni Tyrone sa mahinang tinig. Because I feel like I wanted to kiss you again. Really? Aha. Pero baka magalit ka na. At bakit naman? Kasi sinasamantala kita. Natawa si Tyrone. Talaga ba? Bakit hindi naman ganoon ang nararamdaman ko? Because your boldness and honesty makes me feel like kissing you also. Sabi niya bago iniipit ang ilang hibla ng buhok nitong tumabing sa pisngi nito. Talaga? Then, can I kiss you again? Do the honor, Winona. At wala namang pag-aatubiling muling inangkin ni Winona ang mga labi niya. And just like what he felt before, there's magic in her kisses. At kung hindi pa siguro sila nakarinig ng mga tinig sa di kalayuan, baka hindi sila maghihiwalay. May tao. Nagpapanik na wika ng dalaga. Relax, mga tauhan ko lang sila. Sabi niya bago ito inalalayang tumayo. Sir Tyrone! Gulat pang wika ng ilang kalalakihan nang makita sila. Magandang araw ho sa inyo. Papunta na ho ba kayo sa kapihan? Magalang niyang bati sa mga tao. Oho, kayo ho ba? Tanong ni Mang Julio, ang isa sa mga pinagkakatiwalaan niya roon. Doon nga rin ho ang tungo namin. May parating ho tayong buyer. Ah, ganun ho ba? Sabay na ho tayo. Sige ho. Gumilid silang dalawa ni Winona para paunahin ang mga ito. Nang makalagpas ang kanyang mga tauhan, nilingon siya ng dalaga. Ngumiti naman siya ng matamis dito. Tara na. At hindi na siya nangimipang hawakan ng kamay nito. Napatingin si Winona roon pagkuway sa kanya. At huli-huli niya ang pagsilay ng matamis ding ngiti sa mga labi nito. It was something that made his day and forget what they were talking about just a while ago. Simula ng araw na yon, mas lalong napalapit sa isa't isa sina Tyrone at Winona. Walang label kung anong meron sila. Pero pareho naman silang masaya. Para bang may mutual understanding na sila kung may ganoon pa ba sa panahon ngayon, sa edad nila. Leo, napatawag ka. May balita na ba? Bungad ni Tyrone nang sagutin niya ang kanyang cellphone. Halos 2 linggong mahigit na silang magkasama ni Winona at ang hinihintay na lang nila ay ang tuluyang paglabas ng mastermind. Yes, sisiw lang talagang laruin ng mga ganitong tao ngayon. Malinaw na malinaw rin ang mga ebidensya. Sagot nito. So ano nga? Proceed na tayo sa video ni Miss Alarcon. Sa susunod na araw, may magaganap na sekretong botohan para sa bagong CEO ng Alarcon Prime Holdings. Dahil missing in action ng CEO, na alam mo naman na siguro ang impact sa ganito kalaking kumpanya. Kaya minabuti ng board na gawin to. Pero alam mo na, pakana talaga to ng mastermind. Sino nga ba? Isa pa lang ang lumulutang na pangalan, si Mr. Rodante Marcos. From the past few days, he was secretly meeting the board of directors. Sinisiguro niyang magkakaroon ng madali ang pagpapatalsik sa CEO habang pinahahanap pa ito. Kaya ang gagawin natin, lahat ng kaalyadong board ni Miss Alarcon, lalo na ang may malalaking shares, ay padadala natin ng video niya, assuring she's okay, and the reason why she's missing in action. We'll send also proof that it was Mr. Marcos who was causing this chaos, and the one behind the death threats of Miss Alarcon. At pagdating ng araw ng botohan, biglang susulpot si Winona para gulatin ng matanda. Tugtog ni Tyrone habang nakangisi. Mismo bro. Well, I must say, I'm impressed. Wala ka pa rin pagbabago, Shade. Matinik ka pa rin. Eh ikaw, balita ko, ganun ka rin ah. Tudyo nito. At kanino mo naman nalaman? Secret. Natawa si Tyrone. Kung ano-anong tumatakbo sa isip mo. Sige na, maghahanda na kaming dalawa para sa lahat ng kailangan mo. Kita na lang tayo pagbaba namin ng Maynila. Mas maganda rin sigurong sa araw na gaganapin ng board meeting kami pupunta dyan. Pwede. Basta mag-iingat kayo. Sus, parang hindi mo naman ako kilala.
Ikumusta mo na lang ako kay Prim. And by the way, how's the married life? Masaya ba, Leo? Of course, walang araw na hindi. Kaya kung ako sa'yo, lumagay ka na rin sa tahimik. Dahil walang katumbas na saya kapag nakikita mo ang pamilya mo. Mataginting ang tinig na sagot ni Leo. Saka na kapag okay na ang lahat. For now, magtrabaho muna tayo. Alright, pero asahan ko ng invitation very soon. Loko. Sige na, bye. Bye pare. Pagkatapos makipag-usap ni Tyrone kay Leo, hinanap niya si Winona. Nakita niyang kalaro nito ang dalawa niyang pamangking babae sa labas. Dahil sa kanyang bayaw, nalaman ng kapatid niyang si Trisha na may kasama siya roong babae. Kaya dali-dali itong nagtungo roon at inalam ang totoo. At nang makilala nito si Winona, madalas ay pangangantsaw ang naririnig niya rito. Yun naman kasi talaga ang isa sa gustong mangyari ng kanyang kapatid na si Trisha. Ang makakita na rin siya ng taong pipiliin niyang makasama habang buhay. Lumapit siya sa tatlo. Kids, hiramin ko muna si Tita Winona, okay? Ay, bakit po? Sabay na sagot ng dalawang bata na ikinangiti niya. May kailangan lang kaming gawin. Tumingin siya kay Winona para magpatulong. Natural kasi rito ang pagiging lapitin ng mga bata. Siguro dahil na rin sa laking ampunan ito. Daisy, Dahlia, kay mami muna kayo makipaglaro, okay? Hayaan nyo, mamaya magluluto tayo ng paborito niyong pancakes. Kausap naman ng dalaga sa magkapatid. Talaga po, tita? Yes. Yay! Tuwang-tuwang nagtatalon ang dalawa bago pumasok sa kanyang bahay, kung saan naroon ang kanyang kapatid. Sa pagkakaalam niya, nasa kusina ito. Kinabig niya si Winona at hinalikan sa noo. They really like you, you know? Well, hindi rin naman sila mahirap magustuhan. They're cute and very jolly. Just like you. Huh? Napatingin to sa kanya. Ako? Masayahin? Kailan pa? Napangiti si Tyrone. Matagal na, hindi mo lang siguro napapansin. Sa pagkakaalam ko, wala akong ganyang personality, Tyrone. Well, ngayon, alam mo na meron. Ewan, pero kung saan mo man yan nakuha, fake news yan. Napailing si Tyrone. Makikita mo rin ang sinasabi ko sa mga susunod na araw. But for now, kailangan na nating maghanda. Gumagalaw na ang mga kalaban mo. My friend told me about one name. Rodante Marcos. I knew it. Ano raw ang binabalak niya? May mga ebidensya na bang nakalap ang kaibigan mo? Kailan tayo babalik ng Maynila? Marami ng ebidensya, pero sa loob na natin yan pag-usapan. Tumango naman ito at sumama sa kanya pabalik sa loob ng bahay. Doon ay sinabi niya ang lahat dito. Pumayag naman ito sa planong inilahad ni Leo. Pagkatapos ng halos 2 araw nilang paghahanda, bumaba na ng sagada sina Winona at Tyrone. Subalit nang nasa Pangasinan na sila pasado 5:00 ng hapon, napansin niya ang isang itim na kotse. Someone's following us, sabi niya kay Tyrone. I know, and I could see na sanay ka na talaga sa ganito. Ang totoo, nang tumigil tayo kanina sa Baguio, nakita ko na ang kakaibang kilos ng ilang kalalakihang nakasabay natin kumain. Hindi lang kita inalerto dahil ayoko matakot ka. Natitiyak kong namukhaan ka nila, Winona. Ano? What should we do? Relax. You trust me, right? Yeah, pero sundin mo lang ang lahat ng sasabihin ko, Winona. Dahil hanggat naririto ako, sinisiguro ko sa'yong hindi ka mapapahamak. Okay. Marunong ka bang bumaril? No, just martial arts. Tumango-tango si Tyrone. That's good to know. At least pwede ka sa man-to-man combat. Sabi nito bago alertong tumingin sa likuran. Wala sila halos kasabayang biyahero. Liblib din ang lugar na yun na ang gawing kaliwa ay bangin. Ganoong tipo ng lugar ang gustong-gusto ng mga nais na mabura si Winona sa mundo. Hold on tight. Ani Tyrone makaraan ng ilang saglit pagkatapos muling tumingin sa rearview mirror. Why? Are we in trouble now? We're already in trouble since we left my place. Inilabas nito ang baril na alam niyang bitbit na nito mula pa noong umalis sila ng sagada. Umaabante na sila. Kumapit ka lang na maigi, okay? Yeah. Tumango si Winona bago lumingon sa likuran. Biglang nalaki ang mga mata niya. Tyrone, they have guns! Napatili siya nang magpaputok ang nasa hulihan nila. Damn it! Get down, Winona! Gumanti si Tyrone ng putok habang nakatingin pa rin sa unahan. Maya-maya, nawala ang putukan at mabilis nitong ikinasang muli ang hawak na baril. Let me drive. Lakas loob niyang wika kahit nanginginig ang buo niyang katawan. Are you sure? Yes, Tyrone! Tili niya. Muli silang napayuko nang barilin na naman sila. Alright, transfer here and I'll make those bastards burn in hell. Wala namang inaksayang sandali si Winona.
Nang maiatras ni Tyrone ang kinauupuan nito, inalis niya ang seatbelt at lumipat sa harapan ng manibela. Ito naman, lumipat sa passenger seat. Shit! May mga motorsiklo rin. Sabi nito na palingon-lingon sa likuran habang inaayos ang hawak na baril. Binuksan din nito ang compartment at may inilabas pa roong baril. Just drive, Winona, okay? Sabi nito nang balingan siya. Don't worry, dyan talaga ako expert. Ilang beses na rin namang may humabol sa akin at palagi ako nakakatakas. Okay, basta ako nang bahala sa mga nasa likod. Inilabas ni Tyrone ang katawan nito sa may bintana ng kotse. Pagkatapos, 2 putok ang pinakawalan nito sa sumusunod sa kanila. Kitang-kita ni Winona kung paano umusok ang hood niyon kasabay ng paekis na takbo. Hanggang sa mawala ng kontrol ang driver niyon at sumalpok sa barrier. One down. Malakas na wika ni Tyrone bago umayos ng upo. You're a sharpshooter, aren't you? Kita mo naman siguro sa mga tira ko. Well, now I see na hindi ka talaga basta-bastang sundalo. Of course, kayang-kaya ko kahit 30 tao pa ang kalaban natin. Well, your wish just got granted. Sabi ni Winona nang makita sa rearview mirror ang hindi bababa sa 5 motorsiklo at ilan pang kotse. Umabante patungo sa kanila ang 2 motor. Naging alisto naman siya sa harap ng manibela. Don't slow down, utos ni Tyrone. Sandali niya itong nilingon pagkuway ngumisi. And what was that for, ha? Tanong nito. Wait and see. Inapakan ni Winona ang gas. Humarurot naman ang sinasakyan nila kaya binilisan din ng 2 motorsiklo ang takbo ng mga ito. Nang masiguro niyang nasa tamang distansya sila, inapakan niya ang brake. Tanga! Sigaw ni Tyrone na halos mangudngud na sa dashboard. Brace for the impact. Sumalpok ang isang motor sa hulihan nila habang ang isa namang nagpumilit na umiwas ay nahulog sa bangin. Muling inapakan ni Winona ang gas para idistansya ang sinasakyan nila sa mga humahabol sa kanila. Narinig pa niya ang malulutong na mura ni Tyrone na mabilis na humawak sa gilid ng kinauupuan nito. Binaril din itong muli ang isa pang nakakotse at ganoon din ang nangyari. Walang mintis, diretso hulog sa bangin nang mawalan ng kontrol ang driver. Tinira din ito ang 2 pang nakamotor. Parehong sumadsad sa gilid ng kasada ang mga yon. Wala nang buhay. Damn, where did you learn that? Tanong ni Tyrone nang muling umayos ng upo. Fast and the Furious? Nakangiti sagot ni Winona. How about you? Mission Impossible. But don't do that again, okay? Bakit naman? Ang saya kaya? What? Masaya pa talagang lagay na yan, ha? Nasa panganib na nga buhay natin, may CEO. Bakit? Ikaw nga ang tapang-tapang mo. Baril ka lang ng baril dyan na parang hindi ka tatablan ng bala. Iba ako at iba ka, okay? Ayokong masaktan ka. Kahit na, watch out! Dagling tinapakan ni Winona ang gas. Naabutan na kasi sila ng isa pang motorsiklo at iniaraw na nito ang baril sa kanila. Sa bintana ng backseat yun tumama at tinugon naman ni Tyrone. Patay ang driver niyon na sa gitna ng noo tinamaan ng bala. Huminga ng malalim si Winona at mahigpit na kinapitan ng manibela. Nang makita niyang umabante sa kanila ang 3 motor, hinayaan na lang niya yon. Now what? Ani Tyrone sa kanya. Now we play. Nakangisi niya itong nilingon. Napailing na lamang ito bago inihanda ang baril. Dire-diretso lang na nag-drive si Winona. Ang mga nakamotor naman, umikot at sinalubong sila. Napaggigitnaan na sila ng mga sandaling yon. 3 motor sa unahan, 1 kotse sa likuran. Are you sure about this? Tanong ni Tyrone. Yes, kumapit ka lang. No, hindi mo sila kakayanin mag-isa, Winona. We're in this together. Okay. Nang halos ilang metro na lamang ang layo ng mga nakamotor sa unahan, ganoon din ang kotse sa kanilang likuran. Biglang inapakan ni Winona ang brake. Si Tyrone naman, inilabas ang baril at inasinta ang mga rider. Tagi-1 putok pero pare-parehong sa gitna ng noo ang tama. Pagkatapos, muli niyang inapakan ng gas at ipinihit ang kotse pasalubong sa nasa likuran. Hindi kumukurap na binilisan pa ni Winona ang pagmamaneho. Kitang-kita niya kung paano natakot ang driver na kasalubong nila kaya nag-iwas ito at dumiretso sa bangin. Saka pa lang siya muling huminto nang maubos na ang kalaban nila. Wow, I never thought you'd be as good as this. Talaga bang kailangan mo ng bodyguard? Sabi ni Tyrone na nakangiting binalingan siya. Natawa si Winona. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung wala ang tulong mo. At walang sabi-sabing dinukwang niya ang lalaki at hinalikan sa mga labi. Mabilis naman itong gumanti. Pareho pa silang hinihingal ng maghiwalay. They stared at each other for a long while.
Pagkatapos, umangat ang isang kamay ni Tyrone at masuyong hinaplos ang pisngi niya. Win, Masuyong wika nito sa palayaw na ito mismo ang nagbigay sa kanya. kapag tapos na ang lahat ng to, pwede ba kitang ligawan? Basta ba magdadala ka ng flowers at chocolates eh? Of course, kahit ilang piraso pa ng bulaklak at chocolates ang gusto mo, ibibigay ko. Natawa si Winona ng malakas. I'm just kidding. Kahit wala ng bulaklak at chocolates, handa pa rin akong tanggapin ka bilang manliligaw. Because you know what? What? Because I find my calmness in you. I don't feel butterflies, only calmness when you're around. At alam mong hindi madali sa akin na makaramdam ng ganoon, lalo na sa buhay na meron ako. And your honesty makes me like you more. Well, yun naman talaga ang tatak ng isang Winona Alarcon. Kasi hindi ka naman pagkakatiwalaan ng kahit na sino kung hindi ka magiging tapat sa kanila. Ngumiti ito na siyang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. That's right. Kaya pagkatapos nito, let's get to know each other more. Marami pa akong gustong malaman tungkol sa'yo. At alam kong ganoon ka rin sa akin. Yes, pupunta tayo dyan. For now, kailangan ko munang ipalinis ang lahat ng to. Nagtibre na ako kay Leo kanina nung nasa Baguio tayo. Tatawagan ko na lang siya para ipalinis ang lahat ng kalat na to. Kung may makita mang buhay, pwede pa natin gawing witness. Pero sa tingin mo may buhay pa sa kanila? Tanong ni Winona. I doubt it. Ihulog mo ba naman sa bangin? Natawa siya ng malakas. Tawang isang banyaga na sa kanya mula noong mawala ang kanyang mga magulang. At tawang tanging si Tyrone lamang ang nakapagpabalik sa mga labi niya. Pagkatapos maayos ni Tyrone at Leo ang naganap sa Pangasinan, dumiretso sila ni Winona sa isa sa mga condo unit nila. Hindi sila pwedeng dumiretso sa mansyon ng mga Alarcon kung saan nakatira ang dalaga dahil ayon kay Leo ay may mga nakaabang daw roon sa kanila. You own this place, Tyrone? Tanong niya nang pumasok sila roon. Yes. Talaga? Ano pa bang mga bagay na hindi ko nalalaman sa'yo? Marami pa. Katulad ba ng mga magulang mo? Hindi mo pa kasi nababanggit sa akin kung nasan sila. Yun ba? Matagal na silang wala. 10 years old pa lang ako nung sabay silang mamatay. Oh, sorry. Napangiti si Tyrone. It's okay, Winona. Kaya siguro tayo pinagtagpo kasi halos pareho lang tayo ng naging kapalaran. Siguro nga. Sige na, magpahinga ka muna. You can use this room for a while. Binuksan niya ang pintong nasa harapan nila. May mga damit na din dyan akong pinabili kay Leo na pwede mong magamit. Okay, thanks Tyrone. Nakangiting sagot nito bago siya hinalikan sa pisngi. Rest and don't think about tomorrow, okay? Sige. Good night, Win. Night, Tay. Pagpasok ni Winona ay ilang sandali pang nanatili si Tyrone sa labas ng pinto bago nagtungo sa silid niya. Kumain na sila bago tumuloy roon para hindi na sila maabala at diretso pahinga na lang. Nagtungo siya sa banyo at naligo. Pagkatapos, nagsuot lang siya ng boxer at nahiga na. He stared at the white ceiling for a long while before turning his gaze to the wall that's in between their rooms. Matagal din siyang tumitig doon na para bang nakikita si Winona. What happened earlier made him feel the same way he did 3 years ago. He's scared, pero hindi dahil sa panganib na dala ng trabaho niya, ng buhay niya, ng kanyang mga kasama, o mga inosenteng taong nadadamay sa misyon nila, kundi dahil involved doon ang buhay ni Winona. He felt it clear. Hindi na niya gusto pang mawalay ang dalaga sa kanya, kaya naglakas na siya ng loob na sabihin dito ang totoong nararamdaman niya. At natutuwa naman siya sa pagpayag ni Winona, because he knew she will change his life forever. Kinabukasan, maagang nagising si Tyrone. Nagluto siya ng breakfast at eksaktong nagising na si Winona ay nakahanda na siya. The best ka talaga magtimpla ng kape. Sabi ng dalaga pagkahigop ng kape sa tasang hawak nito. That's premium coffee using my own produce. Nakangiting tugon niya bago nilagyan ng pritong itlog at isang sliced bread ang plato nito. Thanks. Pero matanong ko lang, paano ka napunta sa pagiging coffee farmer? Ang layo niyon sa pagiging sundalo. Well, hindi ko rin alam. Basta I want a peaceful place and Sagada gave me that. Tapos hindi ba isa sa producer ng kape ang Sagada? So I give it a try. Wala naman talaga akong alam sa farming. I just watch and read things everything about coffee farming from the scratch. Hanggang sa magustuhan ko na siya kalaunan. At ang simpleng kapihan ko noon ay naging isang farm. Kwento ni Tyrone. Oh, that's interesting to know. From guns to shovel, real quick. Natawa siya. Hindi ko rin nga akalain eh. Akala ko mamimiss ko ang buhay sa militar. Pero hindi na pala.
Not until you came. Bakit? Ilang taon ka na bang resign? 3 years na rin. Hindi pa ganun katagal Hindi mo talaga hinahanap-hanap? Tanong nito bago kumagat sa sandwich na hawak. No, bakit ko naman hahanap-hanapin? Maganda na ang buhay ko sa Sagada. Bukod sa tahimik, simple lang at malayo sa gulo. Si Tyrone naman ang kumagat sa sandwich niya. Tama ka rin naman. Ganoon din sanang buhay ang gusto ko. Kaso nga, napasok ako sa pagiging lady CEO nang hindi inaasahan. Anitong naroon na naman ang lungkot sa tinig. Pwede mo pa naman gawin yun. Hindi pa naman huli ang lahat. I know, pero maraming tao ang nakaasa sa akin at ayoko silang biguin. Ginagap niya ang kamay nito. Don't worry. Mula ngayon, hindi mo na yung gagawin mag-isa. Sasamahan kita, Winona. Ngumiti ito sa kanya. Thanks, Tyrone. Thank me kapag tapos na ang lahat. At syempre, mangyayari lang naman yun kung sasagutin mo ko. Napataas ang isang kilay ni Winona. Ano to? Blackmail? Well, isipin mo na kung anong gusto mong isipin, Miss Lady CEO. Oo na. Gusto mo ba ngayon na kita sagutin? Natigilan si Tyrone at hindi kumukurap na napatitig dito. Napahagalpak ng tawa si Winona. Gotcha! Tumayo ito, dumukwang at ginawaran siya ng mabilis na halik sa mga labi. I really like you, Tyrone. And I know you already know that. We're like MU since the day I tripped on your farm. Alam mo rin ngayon ko lang naramdaman ng ganito katinding damdamin sa isang tao, kaya ayaw ko nang magpaligoy-ligoy pa tayo. Talaga? Hindi ka ba nagbibiro, Win? No, bakit naman ako magbibiro? Kasi nga, baka dala lang to ng bugso ng damdamin mo or what? Pwede mo naman pag-isipan muna. Umiling to. No, Tyrone. My heart says I must grab this chance to make you mine. Sinusunod ko lang ang sinasabi nito, pati na ng isip ko. Unti-unting sumilay ang matamis ng ngiti sa kanya mga labi. So, we're into new level now? Yes, at mamaya mahuhuli na natin si Rodante at ang kanyang mga kasapi. I will be free. Hinaplos ni Tyrone ang pisngi ni Winona. You will win. I'll do everything in my power to make you safe. Always and forever. I will protect you at all cost. Hindi ba? Kinagap nito ang kamay niya. I'm looking forward to that. Pagkatapos nilang kumain ay nagbihis na sila. 10:00 ng umaga ang board meeting. Wala pang natatanggap na tawag si Tyrone mula kay Leo, kaya tiyak niyang hindi pa rin alam ni Rodante Marcos na nasa Maynila na si Winona. Hindi naman kasi nakalabas sa media ang nangyari sa Pangasinan. Leo did everything to make that happen. Nang makapagpalit na si Tyrone ng itim na suit, lumabas na siya ng kanyang silid at doon na hinintay si Winona. Saktong 9:30 ay bumukas ang pinto ng silid nito at iniluwa ang babae. Wow! Sinabayan pa niya yon ng pagsipol at paghagod sa kabuuan nito mula ulo hanggang paa at pabalik. I thought you're already beautiful wearing t-shirts and jeans. Pero hindi ko naman nakalaing ganito ka pala kaganda kapag naka-formal attire. Wow! Just wow! Nakasuot si Winona ng pambabaeng suit, kulay cream. Sa paa naman nito ay kulay puting stilettos. She's wearing light makeup while her lips were plump red. Maayos na nakasuklay ang buhok nito. May suot na pearl earring sa dalawang tenga at isang itim na purse naman ang bitbit nito sa kamay. She wasn't just looking elegantly, but also dangerously sexy. Natawa ang dalaga. Baka naman matunaw na ako niyan, Mr. Protector. Napailing-iling si Tyrone bago lumapit sa dalaga. No more turning back. From this moment onward, I declare you mine. At madali niyang ipinulupot ang kamay sa napakaliit nitong bewang. That's possessiveness, you know? I know. Pero kung kagaya mo naman ang magiging kapalit, kahit tawagin pa nila akong baliw, okay lang. Dahil totoo namang baliw na baliw ako sa'yo. You possess me with your charms, wit, bravery, honesty, and boldness. You possess me, every bit of me, Win. Talaga? Yes, it's just too soon for me to ask your hand. But we'll get there, okay? No worries, Tay. Ganoon din naman ang gusto ko. I know na hindi tayo nagmamadali at alam kong kahapon lang kita sinagot, pero may ilang linggo na rin tayong pinagsamahan at alam ko sa sarili ko na ang nadarama ko ay hindi lamang natatapos sa kung anong meron tayo ngayon. I'm sure that this is love. That I love you. So do I, Win. I love you too. Pero bago tayo humantong sa gusto nating puntahan, unahin muna nating lutasin ang lahat ng balakid sa ating harapan. Sabi ni Tyrone sabay halik sa ibabaw ng palad ni Winona. So, tara na? Nakangiting tanong nito. Yes, if you're ready. I am.
Dahil alam kong kasama kita. Magkahawak kamay silang naglakad patungong elevator at sumakay roon. Pagdating nila sa basement parking ay sumakay naman sila sa kotseng ipinahiram ni Leo. Malaki kasi ang naging pinsala ng kotse niya kahapon, kaya hindi na yun pwedeng gamitin. Pinadispose na lang niya yon sa kaibigan niya. This is it. Ani Winona nang nasa harapan na sila ng 40 palapag na gusaling pag-aari nito. Yeah, this is it. Tawagan ko lang si Leo kung nakapwesto na sila. Tumango naman ito kaya agad niyang tinawagan ng kaibigan. May mga tauhan na raw itong nakadeploy sa paligid kasama ang mga pulis na naka-civilian. They're ready, sabi ni Tyrone matapos kausapin si Leo sa cellphone. There he is, wika ni Winona. Mula sa kinapaparadahan nila ay kita nila ang paghimpil ng isang itim na kotse sa tapat ng entrance ng Alarcon Prime Holdings. Bumaba roon ng isang may edad na lalaki at isang lalaking hindi nagkakalayo ang edad sa kanya. Was that his son? Tanong niya sa dalaga. Yes, that's Rodante Jr. Such a tacky name. Sinabi mo pa. Hinintay nilang makapasok sa loob ang mag-ama at magsidatingan ng iba pang mga board members. Pagkatapos, nanatili pa sila roon ng mga 30 minuto para saktong nakatapos na ang botohan at babasahin na lamang ang resulta. Bago sila pumasok sa loob, kitang-kita ni Tyrone kung paano nagulat ang lahat nang makita si Winona. Are they always like this? Tanong ni Tyrone sa dalaga habang naglalakad sila patungo sa private elevator nito. No, mostly they're afraid of me. Why? Hindi ka naman nakakatakot Because of my cool personality. Hindi mo lang yun nakita kasi nga may ginawa kang magic sa akin. Natawa siya. Nakita ko naman noong simula, pero nang maglaon, nawala na nga. Why don't you try smiling at them? Tiyak na mas lalo silang magugulat. Baka himatayin pa ang iba. Baka isipin pa nila, nanuno ako sa punso sa pinanggalingan ko. Then make it sincere. Kahit magulat sila, tiyak na walang hihimatayin. Huminga naman ng malalim si Winona bago tumigil sa gitna ng lobby. Tumingin siya kay Tyrone. Ano ba talagang ginawa mo sa akin? Ginawa? Meron ba? Yes, meron. Bakit madali mo ako napapasunod? May magic ka talaga, no? Well, maybe that's my charm working on you. Ewan. Inirapan niya ito bago tumingin sa mga empleyadong naroon sa lobby. She smiled at them and greeted. Good morning, everyone. Pagkatapos, nilingon ni Winona si Tyrone na hanggang tenga na ang ngiti. Ni hindi na niya pinansin ang malakas na bulungan sa paligid nila dahil sa ginawa niya. Happy ka na ba, Mr. Protector? Tanong niya sa kasintahan. Very much. Let's go. Tuloy-tuloy silang sumakay sa private elevator. 2 palapag lamang ang hinihintuan niyon. Ang boardroom at ang kanyang pinaka-opisina. Unang tumigil ang elevator sa boardroom. Hinawakan naman ni Tyrone ng mahigpit ang kamay niya bago siya tinanguan. Okay, tara na, sabi ni Winona. Nang bumukas ang pinto ng elevator, 10 mga nakasuit na private bodyguards ang sumalubong sa kanila. Nagkatinginan pa ang mga ito bago isa-isang sumugod sa kanila. Pero mabilis ang mga kilis ni Tyrone para tuloy siyang nasa loob ng isang aksyon na teleserye. Ni walang nakapalag sa mga ito at humahagis na lamang sa kung saan-saan. Kaya tuloy-tuloy din ang lakad niya. Habang naririnig ang pagkabali ng buto ng mga ito at ang malalakas na pag-igik sa tuwing masasaktan. Anong training bang ginawa ng mga to? Mga walang kabuto-buto. Ni hindi mo lang ako pinawisan. Sabi ni Tyrone nang mapatumba ang lahat ng kalaban. Baka walang budget, kaya pipitsugin ng mga nakuha ni Marcos. Sarkastikong wika ni Winona pagtapat nila sa pinto ng boardroom. Mukha nga, parang may gatas pa sa labi ang mga to. Ni sa totoong gera, hindi uubra Magiging target lang ang mga turun. At pakain sa uwak. Grabe ka naman, ang harsh mo, baby. Sabi nito nang balingan siya. Lumabi siya. Ikaw ang nauna. Saka hindi mo ba napapansin ganun ka rin? Magkasing ugali lang tayo, Tay. Natawa ito. Oo na, pero mabait naman tayo in the inside. Harsh lang tayo sa mga harsh din sa atin. At walang sabi-sabi nitong binuksan ang double door na pintuan ng boardroom. Saktong nag-aanunsyo na ng nanalo sa botohan. Lahat ay natahimik. Ang iba'y nanlalaki pa ang mga mata. Nang tuloy-tuloy na maglakad si Winona patungo sa unahan, sa may podium. Nakasunod lang naman sa kanya si Tyrone hanggang sa kunin niya ang mikropono sa host. Good morning, everyone. Happy to see me? Nakataas ang sulok ng labing wika niya bago itinuon ng mga mata kay Rodante Marcos na nakaupo malapit sa kanya. Tell me, para saan ang meeting na to?
Walang nakaimik kaya bumaling siya sa host at kinuha ang papel na nasa kamay nito at binasa yon. Ah, you're going to replace me as the CEO of this company. Really? Pagak siyang natawa at tumingin sa mga naroon. Gusto niyo ba talagang palitan ako? Kaya ba nang papalit sa akin ng mga ginawa ko at gagawin pa para sa kumpanyang to? You were missing for almost a month. Ano sa palagay mo ang gusto namin gawin? Manghintay? You know na malaking pera na ang nawawala sa kumpanya sa bawat araw na bakante ang opisina ng CEO. Sagot agad ni Rodante. Walang kaimo-emosyong nilingon to ni Winona. Really? O baka naman kating-kati ka na talaga akong palitan? Gustong-gusto mong mawala na ako. Kasinungalingan. Wala akong intensyong masama rito. I put my best interest at the company and the company alone. Oh? Paano kung sabihin ko sa'yong hindi ka naman mananalo? Winagayway pa niya ang papel. What? You didn't win dahil wala namang bumoto sa palabas mong to, Mr. Marcos. The board knew what you did and what you're doing to me and to my company. Nilulustay mo ang milyon-milyong pera ng kumpanya sa kasino. Ikaw, ang anak mo at ang mga kapatid mo. Pulang-pulang hinampas ni Rodante ang ibabaw ng lamesa at tumayo. No! That's a lie! Gusto mo bang kasuhan kita ng libel, Winona? Anito sabay duro sa kanya. Natawa siya ng malakas. Hay nako, Mr. Marcos. Kung ako sa'yo, tahimik na lang akong lalabas ng boardroom at dediretso sa pulisya para aminin ang mga kasalanan ko. Ikaw rin, tiyak na mabubulok ka sa kulungan. No, I won't do that dahil wala akong ginagawang masama. Tumingin ito sa board. I didn't steal not even a single penny. Alam yan ang pinsan ko, kaya nga ipinagkatiwala niya sa akin ng accounting department. Patuloy na pagsisinungaling nito. Kaya pala ang daming cash flows na undocumented. Kung meron man, hindi naman magkatugma. Mas malaki ang kinuha kaysa sa bumalik. At kung hindi ka naniniwala, tumingin si Winona sa isa sa mga board members niya. Mr. Caparas, can you do the honor? Of course, Miss Alarcon. Tumayo ito at ikinabit ang cellphone nito sa cable na nakakonekta sa malaking screen na nasa harapan nila. Isang may edad na lalaki sa pinagkakatiwalaan niya na may hawak ng ebidensya laban kay Rodante. Nag-flash sa screen ang sinasabi niyang cash flows mula pa noong nabubuhay ang totoong may-ari ng kumpanya, si Mr. Alarcon. Halos magkulay maroon naman ang mukha ni Rodante Marcos sa kahihiyan. So, sabihin mo nga sa akin, my beloved uncle, paano ka ba pagkakatiwalaan ni Papa kung alam na niya noon pa man ang maanomalya mong ginagawa? Saka wag na tayo magbulag-bulagan dito. Kaya sa akin ipinamana ni Papa ang kumpanya ay dahil sa kasakiman mo at ng buong pamilya mo. Pero ngayon tinatapos ko na ang lahat ng to. Tinatapos ko na ang pagsisinungaling mo sa lahat at ang ibinabalak mong pagpapapatay sa akin. Dahil pagbabayaran mo na lahat ng to sa kulungan kasama ang pamilya mo. May diing wika niya kasabay ng pagpasok ng mga pulis sa boardroom. No, you can't do this to me. We are the legal heir of my cousin. Amin ang kumpanyang to. Sa amin. Wala kang karapatan sa kumpanya ng pamilya namin. Ampun ka lang. Pagpupumiglas nito habang minabasahan ito ng Miranda rights at pinoposasan. No, Mr. Marcos. Sa akin ang kumpanyang to at sa mga taong dugot pawis ang binigay para lamang manatili itong namamayagpag. Yan ang pakatandaan mo. Sa akin to pinagkatiwala ni na Papa, kaya habang buhay ko tong aalagaan at papalaguin. Sinayang mong pagkakataon na sana'y ikaw ang nasa posisyon ko, kaya magdusakat ang pamilya mo. Yun lang at sinenyasan na niya ang pulis na dalhin ito, pati na ang mga kasabwat nito. May sumisigaw, may nagpupumiglas, at mayroon ding nagmamakaawa. Subalit bingi sa lahat ng yun si Winona, dahil matagal na rin niyang ininda ang hatid na takot ng mga ito sa buhay niya. Are you alright? Tanong ni Tyrone nang lapitan siya. Tumingin siya rito. Yes, I'm fine. Basag ang tinig na wika niya. Noon lang nag-umpisang rumagasa ang kanyang emosyon. Hanggang sa mamalayan na lang niyang umiiyak na siya sa balikat ng kasintahan. It's alright. Magiging maayos din ang lahat. I know, because now it's over. Naramdaman ni Winona ang masuyang paghalik nito sa kanyang noo. Napapikit naman siya at ninamnam ang dahan-dahang paglukob ng kakaibang init sa kanyang buong katawan, maging sa kanyang puso. So, pwede na ba akong maningil? Tanong nito makalipas ang ilang sandali. Maningil? Nang ano? Lumayo siya at tiningnan si Tyrone sa mga mata. There's a different kind of glow in it that she didn't want to miss looking at. Something that made her heart skip a bit. Ng service fee. Bodyguard and protector mo ako, remember? What? Akala ko pa naman free na.
Well, free na kung sisiguraduhin mo sa akin ka lang talaga. Of course, Mr. Bato. Sayong-sayo lang ako mula ulo hanggang paa. Talaga? Yeah. Prove it. Wala namang pag-aalinlangang tumingkayad si Winona at inangkin ang mga labi ni Tyrone. Ni wala siyang pakialam kung may mga taong nakapaligid sa kanila. Sa mga sandaling yon, ang tanging nasa isip niya ay sila lamang dalawa ni Tyrone. Sila at ang mga nararamdaman nila. I love you, sweetheart. Bulong nito sa kanyang tenga nang maghiwalay sila. I love you too. Niyakap siyang muli ni Tyrone. Pumikit naman siya at dinama ang init na nagmumula sa katawan nito na siyang pampakalma niya. Now, she felt safe and protected. Now, she felt the happiness she had long lost. Now, she felt at peace. And now, she felt love. Pagkatapos ng naganap sa kumpanya ni Winona, nagsimula na ang kapayapaan sa buhay nito. Yun ay dahil na rin sa presensya ni Tyrone na mas piniling manatili muna sa Maynila para mabantayan ng maayos ang kasintahan at para masigurong magiging ligtas ito sa kahit na anong kapahamakan. Inihabilin muna niya ang kanyang coffee farm kay Tricia, na hindi naman ito hinindian. Basta raw ang kasunod na niyon ay ang balitang ikakasal na sila. Lahat ng security sa kumpanya nito ay inalis na rin ni Tyrone. Sa lumalaking kumpanya nila ni na Prim at Leo sila kumuha ng bagong security service para siguradong tapat kay Winona at sa kumpanya nito. Isang araw, inaya ni Winona si Tyrone na lumabas. Ganoon silang dalawa kapag maluwag ang schedule ni Winona. At sa loob ng mahigit isang buwan nilang pagiging magkasintahan, mas nakikita nila ang kahalagahan ng isa't isa. Where are we going? Tanong niya rito habang ito ang nasa harapan ng manibela. I want you to meet someone. Meet? Sino? Basta, you'll see. Sabi nito na nakangiting binalingan siya. Hindi naman siguro siya tututol sa pinaplano ko, hindi ba? Paninigurado pa ni Tyrone. Nope, I'm sure magugustuhan ka nila. At paano ka naman nakakasiguro, babe? Dahil mahal na mahal mo ako. Really? Hindi ba baligtad? No, ikaw kaya. Mas pinili mo nga manirahan muna dito kahit alam ko nasa sagada talaga ang buhay mo. That goes to show na ikaw ang mas nagmamahal sa ating dalawa, babe. Oh, so you mean to say na ang halos ayaw mo na akong mawala sa paningin mo hindi totoo? Ganting tudyo ni Tyrone. They may not seem to say I love you to one another frequently, pero hindi naman yun may kakaila sa mga kilos at salita nila. Dahil isa pa sa mga ugaling pareho sila ay paniniwala sa action speaks louder than words. Hindi kaya, protesta ni Winona. Oh, parang hindi naman, baby. Ikaw talaga mas mahal na mahal ako. And you know I love it. I love that you love me so much. Dahil ibig sabihin lang na yun, kahit nayayaan kita ngayon din na magpakasal, papayag ka. And that means hindi na talaga tayo maghihiwalay kahit na kailan. We're gonna stick together until forever. Lumabi ito. Oo na nga, I love you so much that I don't want to see you leaving me at home or in my office. So, pakasal na tayo, Miss Alarcon? If you insist. Natawa ng malakas si Tyrone. At ako talaga? Bakit? Ikaw naman dyan ang ayaw talaga ako mawala, hindi ba? Sabi mo nga noon, baliw na baliw ka sa akin. Handa ka nga ibuwis ang buhay mo para sa akin eh. Yeah, I am. Kinuha niya ang palad nito at masuyo itong ginawaran ng halik. I'll officially ask your hand one of these days. So be ready, okay? Yes, sir. Patuloy sila sa walang katuturang usapan hanggang sasapitin nila ang isang pamilyar na lugar. Don't tell me dadalaw tayo kina Mr. at Mrs. Alarcon. Tanong ni Tyrone kay Winona nang pumasok sila sa isang pribadong himlayan. Parang ganun na nga. Sagot nito bago inihinto ang sasakyan sa tapat ng isang miseo. Madali naman siyang bumaba at pinagbuksan ito ng pinto. I've never been here for the last 3 years. Wika ni Tyrone na para bang kinakausap lang ang sarili. What do you mean, babe? My parents. They're here too. Oh, really? Di mo nabanggit dati? Yeah. Nagkatinginan sila pagkuway nagkatawanan. Another destiny, ha? Sabi ni Tyrone na iiling-iling. Daan na lang din tayo rin mamaya. Alright. Teka lang, kunin ko lang ang bulaklak sa trunk. Tinulungan naman niya ang dalaga. She brought 4 bouquets of white roses. Iniwan nito ang dalawa sa trunk para sa mga magulang ni Tyrone. Tumuloy na sila sa miseo, subalit hindi naman sina Mr. at Mrs. Alarcon ang nakita niyang nakahimlay doon. Are they your real parents, Win? Yes. Ipinalipat ko sila rito para hindi na ako paiba-iba ng pinupuntahan tuwing undas o kapag feeling kong kausapin sila. You're at De Castro before? Sabi pa niya na para bang hindi ito narinig.
Lumapit pa siya sa lapida at binasa yung mabuti. Yes, why? Tumabi sa kanya si Winona. Parang biglang nablangko ang isip ni Tyrone at pinaglipat-lipat ang tingin sa date kung kailan namatay ang mga magulang nito. Hey, what's wrong, Tyrone? Hindi ko napagtuunan ng sinabi mo noon tungkol sa nangyari sa mga magulang mo. At hindi ko na rin naalala pang balikan o sisain sa dami ng mga kinailangan nating gawin nitong nakaraang buwan. Ni hindi ko na rin naitanong kung ano ang tunay mong apelyido. So, ano nga problema? Matagal na hindi nakasagot si Tyrone. Nililimi pa niya sa isip kung sasabihin dito ang totoo. Pero alam niyang kailangan nito yung malaman. Hey, you're scaring me, babe. Untag sa kanya ni Winona. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyong kilala ko si Lawin? Anya sa basag na tinig, bago ito tinitigan sa mga mata. Kilala? Paano? Alam ko kung anong nangyari sa kanila, babe. They were killed protecting someone. Protecting me and Trisha. I'm sorry, Win. I'm sorry. Ito naman ang natigilan sa revelasyon niyang yon at matagal na tumitig sa kanya. Pagkatapos, nakita niyang nangilid ang mga luha ni Winona. Totoo? Paano? Sa wakas ay wika nito makaraan ng ilang sandali. Oo, our family came from a family vacation that night. Nasa parteng Bulacan na kami nun, nang tambangan kami ng isang van na armado ang mga sakay. I know it was because of money, dahil businessman ng aking ama mula sa bansang Amerika. So, mabilis kaming pinagtago ni Daddy at Mommy sa upuan sa backseat. My grandfather was a veteran in the US, kaya na-train niya kami ni Daddy sa ganoong sitwasyon. Nang makalapit na ang mga armadong lalaki at kinuha ang mga magulang ko, maingat kaming bumaba ni Trisha ng kotse namin. Tumakbo kami sa damuhan sa gilid ng kalsada at doon namin nakita ang iyong mga magulang. They were also hiding. Takot silang masangkot, pero nakuha nila kaming itago ni Trisha sa tumpok ng mga dayami. Mahaba at emosyonal na kwento ni Tyrone habang pilit na inaalala sa isip ang naganap na trahedya sa kanyang pamilya. So, what happened after that? Tanong ni Winona. Yun ang unang beses na maririnig niya ang totoong kwento sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. At wala siyang ibang nararamdaman sa mga sandaling yon kung hindi kalungkutan. Nakikita niya kasi ang paghihirap ni Tyrone, and her heart was aching for him. Nahuli rin sila dahil akala nila walang naiwan sa mga armadong lalaki, kaya lumabas sila sa tinataguan. Ang hindi nila alam, may dalawa pang naiwan para mag-drive ng aming kotse. That's the reason why your parents died. They are witnesses, kaya walang awa silang pinatay. Ang mga magulang ko naman, nang ayaw magbigay ng salapi ng aking ama, pinatay rin nila. Kami ni Trisha na natiling nagtatago sa dayami. Lumabas na kami nang nagdatingan ng mga pulis. Madali niyang niyakap si Tyrone. Naramdaman niya ang pagyugyog ng mga balikat nito. I don't know na may anak pala sila. I'm really sorry, Win. Kung alam ko lang, sana pinuntahan na kita noon pa man. Sana ipinaampun na lang din kita kay Lolo. Ang kaso, nang mailibing ang aming mga magulang, dinala na kami ni Lolo sa Amerika at doon pinalaki dahil naging traumatic para sa amin ang nangyari. That was the reason why I never got the chance to know more about them. To know about you. I'm so sorry, Winona. Nawalan ka ng pamilya dahil sa amin. Sising-sising wika nito. No, it's okay. It's okay. I understand now. Ang alin? Nginitian niya ng matamis si Tyrone. There's an anonymous donor at the orphanage every year from a faraway land. Ang sabi ni na sisters, para daw yun sa akin, sa pag-aaral ko hanggang college. Alam ko na ngayon, ang lolo mo marahil lang may gawa niyon. Really? Yes, kung mapupuntahan natin ang ampunan, tiyak ako malalaman natin ng totoo. Teka, buhay pa ba ang lolo mo? No, matagal na rin siyang patay. Oh, okay. Pero kahit hindi na natin alamin, alam kong ang lolo mo yun. Baka alam niya talaga ang existence ko. Naging magaan ng buhay ko kahit mag-isa lang ako dahil sa donation niya at pagpapaaral sa akin. Nauunawaan ko rin kung bakit hindi siya nagpakilala noon. Marahil iniisip niya na magagalit ako sa inyo dahil sa pagkamatay ng mga magulang ko. Siguro nga. Pero hindi ka ba talaga nagtanim ng sama ng loob, Win? No, never. Tanggap ko na ganoon ang naging kapalaran ko. Binusog naman ako ni na sister at ni na Mr. Alarcon sa pagmamahal. And this only means one thing. Hindi lang tayo nakatadhanang magkita at ma-inlove sa isa't isa. We are soulmates, Tyrone. Sabi ni Winona bago hinaplos ang pisngi ng kasintahan. Huwag mong iisiping kasalanan mo kung bakit nawala ang mga magulang ko. Alam ko na katadhanan na yung mangyari.
Nakatadhana mo silang makatagpo para mailigtas kanila at para makilala ako. Everything happens for a reason, Tay. At alam ko, kung saan man sila naroroon ngayon, they're happy for us. Marahang sumilay ang kimingiti sa mga labi ni Tyrone. Thanks. Salamat dahil nauunawaan mo ang lahat, babe. Well, I'm old enough to know what life is. Malungkot ang mapag-isa. But then you came. You brought colors to my life. You made me smile and see the other side of me. Love me for who I am. Iniligtas mo rin ako. Pinotektahan sa masasamang tao na may balak sa akin. Kaya walang dahilan para hindi kita maunawaan. Kasi biktima ka lang din dito. Biktima tayong pareho ng masamang trahedya. Pero wag din nating kalilimutan na pagkatapos ng masamang pangyayari, may darating pang magandang bukas para sa atin. At syempre, tayo yung dalawa. Sabi ni Winona bago hinalikan sa pisngi ang nobyo. That is why I love you the most, Win. Natawa siya. So, aminado ka na ikaw na ngayon at hindi na ako ang patay na patay sa ating dalawa. Parang ganun na nga. Saka wala rin naman ako magagawa. Lagi namang tama ang babae. Parang batang kumamot pa ito sa ulo, natatawa. See? But hey, ano palang nangyari sa mga salarin na pumatay sa mga magulang natin noon? They rot in jail. Ginawa ni Lolo ang lahat para maparusahan sila. Mabuti naman kung ganun. Pero last na lang talaga, I'm just really curious. About what? Your real work. Kasi nang makita ko si Leo, parang same vibes kayo. Kahit ang pangangatawan nyo, halos iisa lang din. Yun ba? Tumango si Winona. Oo, kasi feeling ko hindi ka lang basta sundalo eh. Well, hindi naman talaga. I'm part of the most elite soldiers before. They called us SEAL. SEAL? Yes. Narinig mo na ba yun? Parang. And it sounds like deadly. We are. Yung mga naranasan natin sa kamay ng mga alipores ni Marcos, wala pa yun sa kalingkingan ng mga misyon namin na buwis buhay. Kami ang pinadadala sa mapapanganib na lugar at misyon. Madalas nasa gitna kami ng giyera o rescue mission. Madalas din mga walang pusong terorista ang nakakaengkwentro namin. One man can defeat 30 people or more in our group. Kaya malaki ang kumpiyansa ng bansang Amerika sa kakayahan namin. Hayaan mo, one of these days ipakikilala kita kay Prim. Nagusot ang mukha ni Winona. Prim? Who's Prim? Tanong niya. Feeling niya kasi babae yun. Natawa si Tyrone. She's one of my few friends. Kasamahan namin siya ni Leo. Babae nga. So siya pala yung tinutukoy mo na sanay na makita kang walang damit. Parang ganun na nga. Sinamaan niya ito ng tingin. Napahalakhak naman ito bago siya kinabig payakap. You already bewitched my heart, kaya wala kang dapat na ikaselos. Isa pa, may asawa na rin si Prim at may anak na sila ni Miguel. Walang mali siya doon ng ganun. Promise. Akala ko nga tomboy noon si Primrose eh. Pero wag ka. Siya pa ang unang nag-asawa sa grupo namin na nag-early retire. Oo na. Defensive agad. Siyempre, takot ako na magalit ka at magselos eh. Baka pag nagmaneho ka, paliparin mo ang kotse natin. But seriously, I love you, Winona. Bulong nito. I love you too. Pagkatapos nilang dalawin ang mga magulang niya, ay pinuntahan naman nila ang mag-asawang Alarcon. Nagpasalamat sa mga ito si Tyrone. Ganoon din naman siya. Tapos ipinakilala naman siya ng lalaki sa mga magulang nito at nagkwento ng kung ano-ano. Wala namang reklamo si Winona dahil masaya siyang nakikitang masaya ang kasintahan. 2 months had gone so fast. Naikasal na rin sila sa wakas. Sa Manila sila madalas na maglagi dahil naroon ang trabaho niya. Alam niyang mas gusto ni Tyrone ang tahimik na buhay sa Sagada. Pero ang sabi nito, kung saan daw siya masaya ay doon na rin daw to. He chose to be a supportive and very understanding husband. Dahil ang totoong kasiyahan daw nito ay siya lamang. Siya at ang kanilang magiging anak. Doon niya lubos na naunawaan na ang buhay mag-asawa ay hindi palaging tungkol sa lugar o pangarap ng isa, kundi sa dalawang taong handang magtagpo sa gitna. Sa piling ni Tyrone, alam niyang hindi siya nag-iisa at tunay na napakaligaya niya. Dahil ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga salitang binibitiwan, kundi sa araw-araw na pagpiling manatili, umunawa at magmahal. At ang kasal, higit sa lahat, ay isang pangako na sa bawat pagbabago ng buhay, may isang taong mananatiling kasama mo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil iyon ang pinili ng iyong puso. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference.
Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.